Malalakas na sigawan, matataas na sipa, at malalakas na pagbagsak ng talampakan kasunod ng mababagsik na tinginan. Ito ang mga eksenang nagaganap araw-araw sa Wagah border o hangganan sa pagitan ng India at Pakistan. Kaya naman maituturing talagang namumukod tangi sa lahat ang flag lowering ceremony na ito dahil kadalasan sa anumang panig ng mundo ay ang flag raising ang palaging binibigyang pansin ng mga tao. Pero bakit nga ba naging napakahalaga ng flag lowering ceremony sa mga bansang ito? Paano nga ba ito nagsimula? At naging isa sa mga pinaka-kontrobersyal na tila ay kakaibang dance battle sa pagitan ng dalawang bansa. Ang flag lowering ceremony sa Wagah border ay bahagi lamang ng beating retreat ceremony, isang tradisyong militar na isinasagawa bilang hudyat sa pagtatapos ng operasyon sa isang araw at ginagawa ito ng parehong bansa sa paraang nagpapakita ng matapang na mensahe gamit ang tila ay agresibong pagmamarcha at pagpapakita ng matikas na postura kasabay ng mababagsik na tinginan na parang luluwa sa tapang ang mga mata upang ipakitang hindi sila nasisindak sa bawat isa. At dahil nga sa kakaibang tunggalian na ito sa pagitan ng dalawang bansa ay madali itong umani ng samot-saring komento sa buong mundo kung kaya't bagamat isang simpleng seremonya lamang ito noon para sa Pakistan at India ay naging sikat na atraksyon rin ito para sa kanilang mga border na kadalasang humahakot ng napakaraming turista at bumubuhay rin ang nasyonalismong damdamin ng bawat mamamayan nila. At bagamat itinuturing ito ng ilan bilang walang kwentang labanan, ay maituturing din naman itong isang paraan upang piliin ang mas mapayapang pamamaraan kaysa sa aktwal na digmaan. Ang seremonya kasi na ito bagamat nagpapakita ng intimidasyon sa bawat isa, ay natatapos din naman ito sa pagkakamayan nila. Isang indikasyon na bagamat emosyonal at agresibong tingnan ang mga nagiging palabas nila, ay hindi pa rin nila nakakalimutan ng respeto sa bawat isa. Kung babalikan kasi natin ang unang kasaysayan na maituturing na dance battle na ito, ay maaari nating sabihing dulot iyon ng tunay na galit sa bawat isa dahil noong unang hatiin ng mga hangganang ito ay napakaraming digmaan ang nooy umusbong sa pagitan ng dalawang grupo na nagpapakita ng reaksyon ng bawat sundalo noon sa magkabilang panig na idinadaan na lang nila sa matinding pagmamarcha, pagtingin na masama bilang hudyat na nagtitimpi lamang sila para sa kapayapaan ng paghahati ng mga hangganan nila. Subalit sa paglipas ng panahon ay marami ng henerasyon ang sumibol kung saan ang ilan sa kanila ay malinaw na hindi naman dinanas ang dinanas noon ng mga ninuno nila. Kaya't sa kasalukuyan bagamat maituturing na tila pagpapakita ng galit sa bawat isa ang mga seremonyang ito, sa huli ay mas maituturing na lamang itong isang palabas upang ipakita ang kakayahan ng magkabilang grupo pagdating sa pagpapatuloy ng ritual na ito at hindi upang magpahayag ng galit o banta sa mga kaaway nito. Kaya't maituturing na isa na lamang itong bahagi ng kasiyahan sa panahong ito kung saan ay may mga pagkakataon pang nadudulas ang mga sundalo sa magkabilang grupo. At bagamat natural ang mga kantsawan ay pinananatili pa rin ng bawat sundalo ang kanilang respeto sa isa't isa dahil sa huli ang seremonyang ito ay patungkol sa kapayapaan at hindi na sa pagbubukas ng panibagong digmaan. Gayunpaman sa kabila ng mapayapang hakbang na ito ng dalawang bansa para sa kapayapaan ay hindi pa rin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga aktwal na labanan dahil ang ilang mga individual o grupo saan mang panig ng mundo ay may kanya-kanyang sariling interes na nagdudulot ng mga panibagong digmaan sa mundo. Gaya na lamang halimbawa ng pagtutulungan ng Pakistan at China na proteksyonan ang interes nito sa bansang Pakistan kung saan dahil sa kanilang mga proyektong sumasakop sa ilang mga rehiyon na inaangkin ng India at ilang militanteng grupo ay madalas na nagkakaroon pa rin ng mga labanan na humahantong sa pagkakaroon ng digmaan sa mga rehiyong ito, isang indikasyon na hindi kailanman magiging ganap ang kapayapaan sa mundo, lalo na kung maraming puwersa ang naghahangad na mangibabaw ang kapangyarihan sa buong mundo. Kaya't mas maituturing na mas ligtas ang mundo kung iisang bansa lang ang mananatiling pinakamakapangyarihan sa buong mundo, gaya ng mga Amerikano, dahil sa paraang ito, ang pakikisama sa kanila ay mangangahulugang mas magiging madali ang pagkakaroon ng kapayapaan
kaysa sa pakisamahan ng mas maraming makapangyarihang bansa na nagdudulot ng komplikasyon dahil sa iba't ibang interes ng mga ito. Samantala kung pipiliin naman ng mas maraming bansa sa mundo ang tuluyang pangingibabaw sa kapangyarihan ng mga Tsino, ay tiyak na mas magiging mapanganib ang pakikisama sa mga ito dahil ang China ay may tuturing ngayon na bansang mahilig manakop ng mga teritoryo, isang posisyon na ikinagagalit noon ng ilan sa gawaing ito ng mga European at mga Amerikano. Subalit dahil malinaw na nagbabago sa paglipas ng panahon ang interes ng bawat bansa sa mundo, ay malinaw na ang China na ngayon at hindi na ang Amerika ang banta sa kapayapaan ng mundo. Dahil kung noon ang Amerika at Europa ang mahilig manakop ng mga teritoryo, ngayon ay mas pinipili na lamang nilang magkaroon ng pakikipag-alyansang pangseguridad at pang-ekonomiya sa mga ito upang panatilihin sa mapayapang pamamaraan ang pagiging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Samantala ang China naman, bagamat nakatutok sa mga pang-ekonomikong alyansa, ay hindi naman maitatanggi na ginagamit nila ito upang palakasin din ang kanilang politikal na impluwensya sa maraming bansa sa mundo, kung saan dahil maraming bansa ang nasisilaw sa mga mura nilang produkto, ay maraming opisyal ng bawat bansa sa mundo ang nakikisimpatya sa kanila ngayon laban sa mga Amerikano. At hindi napapansin ng ilan na ang hakbang na ito ng China ay nagdudulot ng pagdepende ng maraming bansa sa kanila na maaaring humantong sa pagkakataong mahihirapan na ang isang bansa kalaunan na tumanggi sa mga naisin nila, gaya na lamang ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, na bagamat kinikilala ng United Nations ang karapatan ng Pilipinas sa bahaging ito ng rehiyon, ay marami pa ring kilalang personalidad sa Pilipinas ang nagsusulong ng pakikipagmabutihan sa China, habang isinusulong rin nila ang pag-iwas sa impluwensya ng US, isang malinaw na indikasyon kung gaano kalakas ang impluwensya ng China sa Pilipinas kahit sa pamamagitan lamang ng kanilang pang-ekonomikong alyansa sa bansa. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas ang impluwensya ng pera, kaya't mas nakatutok ang China sa mga pang-ekonomikong alyansa sa pag-asang mapahihina nito ang dolyar ng Amerika. Dahil kung makatatabla sa hinaharap ang China pagdating sa impluwensya ng kanilang pera, ay magiging napakalaking bagay nito para sa kanila sa sandaling mapalaban sila sa digmaan sa Amerika. Kung lalawak kasi ang paggamit ng Chinese yuan sa buong mundo, ay magiging mahina na ang sanctions ng mga Amerikano. At kapag nangyari ito, sa panahon ng digmaan ay patuloy makakakuha ng maraming resources para sa digmaan ng mga Tsino, kung maraming bansa na ang magtitiwala sa paggamit ng kanilang pera sa kalakalan ng mundo. Kaya't malinaw na mas mapanganib ang pagkakaroon ng multipolar world na pamamahala sa kalakalan ng ating mundo, dahil maaari itong magdulot ng pagkakahati-hati at mas maraming digmaan sa ating mundo. Kaya't mas mainam pa rin na ang US na lang ang manatiling nag-iisang makapangyarihang bansa sa mundo, dahil kahit papaano ay mas posible ang kapayapaan sa panahong ito kumpara kung ang China ang magiging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo.